Hello guys, magtaya ko tayo ng sapatos. Ipakita ko lang sa inyo kung paano magtaya ng sapatos na nakapokus. Kasi dati yung video ko dati nung nagtaya ako, may nag-comment sa video ko na malayo daw, hindi daw nakakalula daw yung video ko kasi hindi nila ma matingnan ng maigi kasi malayo daw ang pagtahi ko sa sapatos. Ngayon, nakapokus na guys para makita nyo kung paano magtaya ng pino. Kasi iba kasi yung malayo sa video kaysa nakapokus. Pinakamay ko lang to guys para makita nyo kung paano magtaya sa sapatos na kamay yung ginagamit. Dito tayo mag-umpisa kasi puti na sinulid ito. At dito naman iba naman sinulid ito, kaya iba naman ang gagamitin ko dito na sinulid ito yung dito ako mag-umpisa, tapos dito naman ako magtapos. Ito guys, pinong-pino to. Ito na yung pinaka-pino. Kasi ito kung may halimbawa mas may pino pa nito, wala na. Masisira na yung sapatos guys. Ito buti na lang na medyo matibay pa yung swilas, kaya pwede siyang ganito kapino. Pag ganito yung dahil guys na pinong-pino, siguro hindi na siguro magrereklamo yung customer kasi magkasing pino na dito sa sa kabila, ito sa body. Bagay hindi naman sa nakakaintindi lang, hindi naman mabuo yung sapatos talaga pag walang tahi. Meron na mga rubber shoes na tinatahi na, pero meron ding iba na hindi. Kadalasan kasi sa rubber shoes dinidikit lang. Kaya yung ibang customer nasanay sila na gusto nila na ang rubber shoes ay dikit lang, ayaw na ipatahi. So sa akin naman, suggest ko talaga sa customer, mas maganda talaga na tatahiin natin sa mas lalong tumagal yung paggamit ng sapatos. Kaya tatahiin na lang natin guys na pino para naman maganda tingnan. Ito guys, kung ang ginagamit ko ng karayom nito maliit, kasi kung gamitan natin ng malaki hindi siya bagay. Yung malaki na karayom pang lang yun, parang pang malaki lang, pang matigas lang yun na swilas. Ito naman maliit. Ito yun guys, maliit. Ganito kapino yung agwat na tayo yung sima ng karayom.
Matigas na guys. Pero pag malutong ng swilas guys, hindi pwede na ganito kapino. Kasi mabibiyak lang po yung swilas. Yan guys, yan kapino yung tayo. Yes, tapos kunting twist lang yung sinulid guys, ganyan. Tapos ganyan guys, ganyan. Pick up, twist. Twist. Tapos hawak ganyan lang guys, so yan, tapos ganyan, tapos ito yung idukot, pasok mo sa sima yan guys, ito
ganyan lang yan. Tapos ganyan, tapos ganyan, tapos ganyan yan. Ganyan, tapos ganyan. Yan. Para madali nyo ma-pick up yung sinulit. Ganyan. Yan guys, ganyan. Pagkahawak nyo sila ganyan, tapos iganon mo. Tapos ito, ganyan oh. Sabit sa sima, yan, bitaw, hila. Yan. Basta paghawak mo ng karayom ay sinul. Pag ganyan, sabay ganon. Hindi, pag ginaganyan na, madali na pagpasok sa loob ng ito, ganyan na kaagad. Pak, pick up, yan yun. Basta makaganon na yung daliri mo, ayos na, ready to pick up na yan. 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 Ulit. Yan. Pero lang kung dumudulas to, talagang hindi makapick up yan. Pero pag nandyan pa yan, nakasabit pa yan, mapipick up mo yung sinulit. Yan talaga yan. Siguro mahirapan ka lang dito kung limbawa kung nasaan na dito banda na, lalo na pag mahaba yung sapatos, madudulas yan. Pero sa ganito, madali lang dito, hindi madali lang. Nadudulas lang yan pag dito na banda, medyo sumasabit doon sa ilalim. Pero pag nasanay na kayo, madali na lang yan. Sanayan lang naman yan. Mahirap lang yan sa talagang pag nagpa-practice pa talaga. May kasabihan naman na mahirap lang sa umpisa. Pero pag nasanay na kayo, yan kapino yung tahi guys. Wala na mas pino pa nito. Kung may mas pino pa nito, ito na yun guys, ito. Yung tayo na yan. Pero hindi pwede natin na i-apply natin yan dito kasi baka masisira yung swilas. Depende naman sa swilas. Yan lang yan guys, sanayan lang yan. Basta kung pino yung style sa pagtahin nyo, kailangan yung karayom nyo maliit na lang, ganito na gamitin nyo para mas maliit din yung butas. Basta kakayanin lang ng karayom. Guys, mag-lock muna ako para madoble yung lock natin. Lock. Ito naman. Lock muna tayo guys. Walang masama kung maraming bisis kang mag-lock. Mas maganda ngayon na pulido yung gawa mo.
Dito nagtatapos yung kulay puti na sinulid guys. Ito yung tayo niya guys. Pino yan. Oh. Yan. Yan. Oh. Yan guys. So, pinasi kustumiran. Ganyan. Hindi na siya magreklamo niya kasi hindi natin tatahin. Matatanggal pa rin. Ang proseso dito guys, ganun pa rin. Pero pakiramdaman mo pa rin yung swilas na to kung malutong na ba o hindi. Basta kung hindi siya malutong, ganito pa rin ang agwat ng pagtahi niya. Ito na yung sinulid na gagamitin ko. Yun na lang guys, hanggang dito lang hanggang sa sunod kong mga video. Ito yung isa guys, tapos na yung isa. Ito yung sinulid, ito. Tapos na yan guys, ito yun. Yan. Yan. Yan tayo na yan. Tapos dito iba na. Tatayan ko muna to guys. Guys, ito na yan. Natapos ko na yung pagtayan ng sapatos. Hindi ko na lang pinapakita sa inyo kung paano tatayin ito, pero pareho lang naman ang procedure sa pagtahi dito at saka dito. Ang kaibahan lang naman ay kasi puti ang sinuli dito, saka ito may pagka-similar siya. Ito yung ginagamit ko na na sinuli. Ito na yung dalawa guys. Napakita ko lang sa inyo kasi yung harapan, kasi tinitingnan kasi ng customer yan kung pareho ba yung agwat ng tahi. Saka dito sa gilid niya, dito naman sa likuran, yan, dito naman sa kabila. Hanggang dito na lang guys. Sana hindi kayo magsawa sa mga videos ko. Pangako ko na lang sa inyo, may video pa rin ako, kaya lang pag may time na ako, papangako ko sa inyo yan. Huwag niyo lang kalimutan, paki-subscribe na lang sa YouTube channel ko at saka sa Facebook. Thank you.